Thank you, Vivian. We will take the next questions from Melanie Moras of PTV4. Hi, good morning po, Kongs. Reaksyon nyo lang po sa ilang pahayag na lumabas nitong mga nakalipas na araw. May statement po kasi yung DOJ na tuloy lang yung investigasyon nila kay Vice President Sara Duterte. Dito nga sa mga binitawan nitong pagbabanta sa buhay nila, PBBM, First Lady at Speaker Romualdez. Ano pong masasabi nyo rito given na yun nga may impeachment complaint na rin versus Vice President Duterte? Well, that is totally separate and independent process. Kanya-kanya tayong trabaho. Basta as far as we're concerned, we have a mandate to process this impeachment complaint. Ngayon, we're not the ones who are going to tell the Justice Department to do their work. But we should let our government agencies do their work freely, independently, with transparency, with honesty. So, yun lang ang masasabi ko kasi ayoko makialam sa trabaho ng executive. I think it's also important for the people to understand the difference between the proceedings in DOJ at yung ginagawa po natin sa Kongreso. Una sa DOJ po, ito ay separate na proseso po ng ekutibo involving the criminal liability ng mga ng Vice President. Yun po ay iba po sa proseso na pinagdadaanan naman sa mababang kulong, which is impeachment, which is a political legislative procedure, political legal procedure. In fact, we want to highlight also na ang trabaho din ng House is simply to impeach. Hindi rin kami magko-convict. Ang magko-convict po nun ay ang Senado. So it's good that we have all this better and sabihin na lang natin mas klarong appreciation ng mga proseso kasi alam niyo naman sa social media kung ano-anong sinasabi. Hindi ho ibig sabihin na pag na-impeach yun na yun. Meron pa hong laban sa Senado kung saan ang magiging prosecutors ang lower house naman. Sakasakaling umabot tayo sa puntong yun. Opo. And sa PNP naman, Kongs, kasi may sinabi ang PNP kahapon na wala pa rin silang info about the credible threat sa buhay ni VP Duterte. Sabi ni PNP spokesperson Jean Fajardo, may sinasabi po ang ating Vice Presidente na meron siyang documented threats. Pero yun nga, hindi pa po tayo nabibigyan ng kopya ng sinasabi ng documented threats na ito. Ano pong masasabi niyo rito? Lalo pat ito rin yung pinagmulan nung kanyang outburst nga na humantong pa sa pagbabanta naman umano sa buhay ng nina President Marcos, First Lady at Speaker Romualdez. This is how I look at it, honestly, wala akong naramdaman o na-perceive na pagbabanta sa buhay ng ating Vice Presidente. And looking at the videos of her threats against the President and her claim na siya ang pinagbabantaan ng buhay, parang ang interpretation ko doon ay parang it's a call for help. Maybe naghahanap siya ng simpatya mula sa kanyang mga supporters and it's non-existent para sa akin. Hindi ako naniniwalang may pagbabanta talaga sa buhay ni VP Sara. But what we have established and what we have seen is talaga merong pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo. Alam niyo, sa totoo lang, tama po si Congresswoman Roman. Kung meron mong pagbabanta, isa lang ho ang narinig natin nagbigay ng pagbanta. Ang nagbanta lang ho ang Vice President. Kung naririnig natin sa mga iba't ibang news at iba't ibang mga report ng ating mga law enforcement agency, military man, pulis, wala hong proof na meron hong attempts o threats sa buhay at safety ng ating Vice President. Kung wala hong makapagtibay na iba, siguro nasa isip lang ho ng Vice Presidente, all these perceived threats are all in the mind of the Vice President. And to be honest, since she is the second highest official of the land, for her to verbalize these threats without clear evidence is, I think, grossly irresponsible. Kasi bilang presidential successor, itong mga pagbabanta nito will definitely affect the stability of our country. And for someone with that mandate
to express this without clear evidence is basically contributing to greater instability na hindi makakatulong sa ating bansa. Sana ho, naisipan ng Vice Presidente na before siya magsambit, magpakita sana sila ng ebidensya at patunay. At hindi lang ho yung ebidensya ng galing sa kanila. Sana po ito yung nasuri ng ating kapulisan at ng ating militar. Opo, sorry, last na po. Sa isang pahayag, sinabi po niya dating Congressman Nery Colmenares na tumatayo ring one of the councils for drug war victims na the International Criminal Court may have finally wrapped up its investigation and maybe now preparing for trial. Ano pong masasabi nyo rito given na yung mga issue ukol sa war on drugs ay tinatalakay rin dito sa Kamara, particularly ng House Squad Committee? Actually, no, we do not recognize for now the jurisdiction of the International Criminal Court. That's within the purview of the executive to undertake the diplomatic or the foreign policies recommendation in that respect. Ang Kongreso po ay kinikilala ang paninindigan at ang posisyon ng ehekutibo sa usaping ito. At dahil po doon, tuloy-tuloy lang ho ang anumang investigasyon na gagawin ng Kamara sa usaping ito. Ang sa akin lang ho, sana ho kung mangyari man ang trial, ito'y ikonsidera na isang pagkakataon ng mga tao, mga individual na pinangalanan, no? Yung ating mga ng dating Pangulong Duterte, yung mga kaibigan natin sa Senator Bato de la Rosa. They take the advantage of the opportunity to explain themselves, no? Para siguro ito yung maging platform sa kanila. Kung hindi man hustisya to para sa mga AJK victims, baka pagkakataon ito kung meron mang silang masasabi para malinis ang kanilang pangalan, the defender niya. Actually, no, magbabalik na ako sa Quadcom nung aking sinusubaybayan yung mga proceedings. Nagugulat ako kasi marami mga resource persons since they were incriminating themselves actually, and sometimes with sense of pride pa nga, parang misplaced yung sense of pride na pinagmamalaki na ako'y nagpapatay o ako'y nag-order nito. You will by their own admission, no? So maybe a better venue would be the ICC that would give them the opportunity to hear their sides, no? And also our friends in the Senate na, si Senator Bato, Senator Bong, baka yun na nga maging tamang venue para sa kanilang pagpapahayag, no? Yung natanungang sana sinasagot nila dito sa Quadcom, no? Pero hindi naman nangyari.